Hello and welcome mga men, Boruto 2 Blue Vortex Chapter 3 spoilers. Tirahin na natin to mga men. So last chapter nga mga men, nabitin tayo sa Rasengan Uzuhiko na to mga men. Marami nga yung mga nasipaglabasang theory na para nga daw rotation ni Neji ang bagong Rasengan na to ni Boruto. Meron ding nagsasabi na same daw yung style nito sa Chidori Nagashi ni Sasuke. Pero malayo nga dyan sa dalawa ang abilidad ng bagong jutsu na to ni Boruto. Mas pinalakas, mas pinaangas at mas pinahat na bagong Rasengan na to mga men. So bago nga natin umpisahan to mga men, paki-download nyo na etong app na to. May mga bagong characters dito mga men no. Nandito si Nami. Tsaka pwede kayong magtanong dito kay Nami kung gaano kalaki yung ano niya. Promise mga men, hindi kayo magsisisi mga men pag na-download nyo tong app na to. Ilalagay ko yung link dyan sa description sa ibaba at sa comment section. Lahat ng tanong na gusto nyo pwede nyo itanong sa mga characters na to. Kaya i-download nyo na to guys. Well anyway, move na nga kagad tayo dito sa ating spoilers. So dito nga mga men, sa first panel ng spoilers magsisimula nga yung kalbaryo sa buhay ni Code. Napaisip nga dito si Code na alam niya nga na Vanishing Rasengan yung specialty ni Boruto. Pero iba daw tong isa na to. Same nga daw ng Vanishing Rasengan, invisible din etong Rasengan Uzuhiko. Yung Vanishing Rasengan nga is long range at useless nga daw kung hindi ambush attack ang gagawin ni Boruto. At talagang weird nga daw kung saan walang pakundangan niyang lumalapit sa kanya si Boruto na parang kalmado lang. Dito, naglagay nga ng maraming claw marks si Code sa likod ni Boruto. Backstab nga yung diskarte netong si Code. At nung umatake na nga siya, mabilis ngang nakailag si Boruto mga men. At tapos eto na, napigilan nga ni Code yung unang atake ni Boruto. Napigilan din ni Boruto yung counter attack ni Code. Sabi pa dito ni Code na walang silbi nga lang daw ang jutsu nito ni Boruto kung hindi man lang daw siya matatamaan nito. Sagot naman ni Boruto na sinabi ko na sa iyo Code, napakadali mo nga lang itumba. In fact, it's already half done bro. At dito mga men, makikita natin na parang may mga hangin nga or chakra na kumakapit sa katawan ni Code. At talagang very alarming nga to mga men. May last warning pa si Boruto dito mga men no, na if ever man pumayag si Code sa sinasabi niya, pwede pa i-cancel ni Boruto etong Rasengan Uzuhiko. Gusto nga ni Boruto na dalhin siya ni Code kung nasaan ang 10 tails. Dahil pag hindi nga daw pumayag si Code, finish na siya dito mga men. Tatapusin siya ni Boruto. Pero talagang napakatigas ng mukha netong si Code. Ayaw pa din niya mga men. Umatake pa siya dito mga men. Pero madaling nga lang naiilagan ni Boruto yung mga atake niya. So dito mga men, actually hindi nga umiilag si Boruto. Hindi siya gumagalaw dito mga men. So mamaya malalaman nyo kung ano yung epekto ng teknik na to ni Boruto. So dito nga mga men, nalilito na si Code sa mga nangyayari. Nalilito siya sa kilos ni Boruto kasi hindi daw to sa level kung saan umiilag talaga si Boruto. Hindi din naman daw to Genjutsu o kaya Shadow Clone Jutsu. Sa next panel mga men, bigla na nga lang parang nagblink si Boruto sa harapan ni Code at inatake ito gamit ng Rasengan Uzuhiko. Dito mga men, may makikita tayo na swirling effect o parang rotation or mga hangin mga men. Naaalala ko dito yung heartbreak shot sa knockout. Parang ganito yung ginawa ni Boruto dito. Dito mga men, ito milapon nga si Code. So parang hindi nga ganun kalakas itong destructive power nito mga men no. I mean yung outer destructive power niya. Like hindi lang man nawasak yung damit ni Code o sumabog yung tiyan niya. Dito sa kabilang panel, nanonood nga ng laban ni Code at Boruto etong si Ada gamit ng kanyang pangmalakasang universal CCTV. Sinabi niya nga dito na napakasimple nga lang daw ng jutsu ni Boruto kesa sa inaasahan niya. Dito, inexplain nga ni Daemon sa kanya ang jutsu na to ni Boruto. Napansin nga ni Daemon ang pag-alog ng lupa. Hindi lang daw lupa, kundi yung buong planeta yung umaalog mga boy. Ang teknik daw na to ay ginagamit ang rotation ng planeta. So hindi nga to magets ni Ada mga men. Mamaya bigyan natin ng malinaw na explanasyon yan. Anyway dito nga nasorpresa si Boruto kasi nakatayo pa daw si Code after nito makatanggap ng Rasengan Uzuhiko. Dito habang nakatitig nga si Code kay Boruto parang nahihilo nga siya at bigla na nga lang siya natumba mga men. Nalilito na dito si Code kung ano nga yung ginawa sa kanya ni Boruto. Sinabi dito ni Boruto na lasapin mo yung lupit ng bago kong teknik na to. Isipin mo na lang na ganti to ng planeta na gusto mong wasakin. Planeta? Anong pinagsasabi mo Borutoy? Dito inexplain nga ni Boruto na ang Rasengan Uzuhiko nga daw ay ang Rasengan kung saan inaabsorb nito ang chakra ng planeta o yung rotation nito. Ibig sabihin mga men, yung chakra na to ay hindi nagmula sa katawan ni Boruto, kundi sa planeta mismo. So disclaimer lang mga men, no? Sa sariling pagkakaintindi ko lang yan. Sa ngayon nga daw, yung kapangyarihan o yung chakra na nasa loob ng katawan ni Code hindi nga daw mawawala.
Just like sa isang planeta nga daw na hindi tumitigil sa pag-rotate. So magtatagal nga daw ng bahagya ang epekto nito. Semi-permanent mga men. So bago pa daw huminto yung rotation ng planeta, magwawakas na nga daw yung buhay ni Code. Pero kung hindi nyo alam guys never humihinto yung rotation ng planeta. Well anyway, so yung nangyayari nga dito ngayon kay Code, simply yung nararamdaman at na-experience niya ngayon, parang katulad nga ng rotation ng planeta mga men. Nahihilo siya na parabang bola na pinapaikot-ikot mga men. Nakakabaliw to mga boy. Pero sabi pa dito ni Boruto mga men na ibang usapan na daw pag nirelease niya ang epekto nito kay Code. Either maghintay nga lang daw si Code na mamatay siya, like death silence mga men, o isuko ni Code sa kanya ang 10 tails. Dito mga men papayag na sana etong si Code dito. Kaso nga lang, dumating bigla etong Kawaki na to. So nagtagpo na din sa wakas ang dalawang bigating karakter na to mga boy. Dito nga nagkita muli si Hima at Boruto. Dito mga men, itinanong pa ni Shikadai si Boruto kung bakit nasa Konoha to at kung ano nga yung pinag-uusapan nila ni Code. Para bang pinag-iisipan niya ng masama etong si Boruto na may planong makipagsabuatan kay Code. Dito habang busy nga sa pakikipag-usap etong si Boruto sa kanila, gumamit nga ng claw mark si Code. Pero nakita nga to ni Kawaki at ginamitan ng Suko na Hikuna. Nakipag-usap nga si Shikamaru kay Kawaki through telepathy. Nireport ni Kawaki ang situation. Sinabi niya dito na hindi niya daw alam ang nangyari, pero nanghihina na nga daw si Code at tatakas daw sana ito. Pero napigilan niya nga daw. Pwede na daw nila ito tapusin. Sinabi naman ni Boruto kay Kawaki na wag daw pakialaman si Code. Sagot naman ni Kawaki na sino ka naman para utusan ako. Obviously, kung pumunta ka dito sa Konoha, ibig sabihin nga lang yan, handa ka nang mamatay, di ba, Boruto? Dito nagpakawala nga ng claw grime etong si Code na agad naman pinigilan ni Kawaki. Kaso nga nakatakas etong si Code gamit ng claw mark sa likod ng claw grime. Langhiya talaga etong si Kawaki mga men Dito inutos nga ni Shikamaru na ligpitin nila ang remaining claw grimes kasi nandyan nga lang daw si Code sa mga claw grimes na yan. Nagpaiwan nga dito si Kawaki para kumprontahin etong si Boruto. Anyway, sabi ni Kawaki dito kay Boruto mga men after 3 years, anong pormahan yan Boruto? Parang adopted child na daw siya ni Sasuke. Bakit nga daw nandito si Boruto? Gusto ba daw ni Boruto na yung Konoha yung magiging death place niya? Kasi tutulungan daw siya ni Kawaki ngayon para mangyari yan. Sagot naman ni Boruto na okay daw mamatay sa Konoha pero hindi pa sa ngayon. At dito mga men, merong toad sa loob ng cloak ni Boruto. Success daw ang pag-sneak in nila. Nakabalik na daw si Code sa base nito. So dito mga men, meron palang naka-attach na toad kay Code before nga ito nakatakas. So good job Boruto. Napakatalino nito mga men, parang Minato lang. So dito alam na nga ni Boruto kung nasaan ang base ni Code and end of the chapter. So possibly mga men magte-teleport nga etong si Boruto sa base ni Code. Alam naman natin na nagagawa nga ni Boruto mag-teleport, 'di ba? Yung downside nga lang nito if sumunod nga sa kanya si Kawaki. Alam naman natin na hindi talaga siya tatantanan ni Kawaki. Kaya mahihirapan siya tapusin kaagad ang 10 tails if sakali man nandyan si Kawaki. Kasi hindi talaga maiiwasan na maglaban ang dalawang to. So abangan na lang natin yung next chapter kung ano nga ba yung mangyayari. At maybe magre-release din ako ng full review netong chapter 3 ng Boruto 2 Blue Vortex. Kaya abangan nyo lang mga men.